Ang alamat at kasaysayan ng Toboso, mula sa kagubatan patungo sa pag-unlad. Sa hilagang bahagi ng probinsya ng Negros Occidental, sa pagitan ng malalawak na tubuhan at ng asul na dagat, matatagpuan ang isang bayan na tila may sariling ritmo ng buhay. Ito ang Toboso. Ngunit alam niyo ba na bago ito naging isang progresibong munisipalidad, ang lupain na ito ay saksi sa mga labanan, pagpupursige, at isang alamat na nakaukit na sa pangalan nito. Bago pa dumating ang mga Kastila, ang lugar na ito ay isang masukal na kagubatan na tinitirhan ng mga katutubo. Ayon sa matatandang kwento, ang pangalang, Toboso, ay nagmula sa dalawang salitang Hiligaynon, tubo, sugarcane, at suso, isang uri ng snail o suso na matatagpuan sa mga sapa. Ang kwento, noong unang panahon, ang mga naninirahan dito ay nabubuhay sa biyaya ng kalikasan. Napansin ng mga dayuhan o mga misyonero ang kasaganaan ng mga suso sa mga malinis na anyong tubig at ang tumutubong mga ligaw na tubo. Sa kalaunan, ang pagbigkas ng tubo-suso ay nag-evolve at naging Toboso. Noong panahon ng mga Kastila, ang Toboso ay bahagi lamang ng mas malaking teritoryo ng Sagay at Escalante. Dahil sa matabang lupa nito, naging target ito ng mga hasyendero. Ang pagdating ng industriya, dito nagsimulang magbago ang landscape ng Toboso. Ang mga gubat ay naging malalawak na hasyenda. Ang buhay ng mga tao ay umikot sa pagtatanim ng asukal, ang tinaguriang gold ng Negros. Social structure, nabuo ang ugnayan ng mga amo at sekada. Bagamat may hirap, dito rin nahubog ang katatagan ng mga taga-Toboso. Hindi nakaligtas ang Toboso sa bagsik ng ikalawang digmaang pandaigdig. Noong 1940s, ang mga bundok ng Toboso ay naging kuta ng mga guerrilla. Resistance, dahil sa madidilim na kakahuyan at maburol na terrain, naging madali para sa mga lokal na bayani na magtago at magsagawa ng ambush laban sa mga puwersang Hapones. Maraming kwento ng kabayanihan ang hindi na itala sa mga libro, ngunit nananatiling buhay sa kwento ng mga lolo at lola sa bayan. Matapos ang digmaan, muling bumangon ang ekonomiya. Ang Toboso ay patuloy na lumago sa ilalim ng pamumuno ng Escalante. Ngunit dahil sa layo ng sentro at sa lumalaking populasyon, ninais ng mga lider ng Toboso na humiwalay. July 1, 1948, ito ang makasaysayang araw. Sa bisa ng Executive Order No. 141 na nilagdaan ni Pangulong Elpidio Quirino, opisyal na naging isang independent municipality, ang Toboso. Ang unang hakbang, mula sa pagiging isang maliit na baryo, nagsimulang magtayo ng sariling munisipyo, paaralan, at merkado. Ang mga pamilyang tulad ng mga Bedonia, De La Cruz, at Javlosa ay ilan lamang sa mga naging haligi ng pag-unlad ng bayan. Hindi kumpleto ang kwento ng Toboso kung hindi babanggitan ang kanilang ipinagmamalaking festival. Sagahan, ipinagdiriwang tuwing buwan ng Hulyo, ang festival na ito ay hango sa salitang Saga, na ang ibig sabihin ay pagkuha ng isda gamit ang mga kamay o simpleng kagamitan. Sinasalamin nito ang simpleng pamumuhay at ang pasasalamat ng mga taga-Toboso sa biyayang galing sa dagat at lupa. Sa kasalukuyan, hindi na lang asukal ang bumubuhay sa Toboso. Unti-unti na silang nakikilala sa turismo. Kevin's Reef, isang nakatagong paraiso para sa mga divers at swimmers. Trancahan Tropical Forest para sa mga mahilig sa adventure at nature trekking. Ang Toboso ay nananatiling isang tahimik ngunit masipag na bayan. Isang paalala na kahit gaano man kaliit ang simula, basta't may pagkakaisa at pagmamahal sa pinagmulan, ay kayang makasabay sa agos ng modernisasyon. Ang kasaysayan ng Toboso ay kwento ng bawat Pilipino, may pinagdaan ng hirap, lumaban sa mananakop, at bumangon para sa sariling kalayaan. Kung bibisita ka sa Negros, huwag mong kalimutang dumaan sa Toboso at damhin ang init ng kanilang pagtanggap.